Thank you for giving me another chance, Janice. Thank you for being my wife. Thank you for being Rian's best mom. Hinalika ni Richie si Janice sa noon nito bago muling nagmaneho. Malapit na sila sa Palace Costa nang biglang tumawag si Karina kay Janice. What do you need? Iritang tanong ni Janice. Didn't you watch the news? Someone filed a murder case against me. Napakaraming reporters ngayon dito sa harap ng mansion ko. Wala akong pinapatay. Masama lang ugali ko noon pero hindi ako mamamatay tao. Teka, siguro meron na ngayon. Ani Janice. Agatha, sa hindi mawaring dahilan ay nagsitayo ng mga balahibo sa braso ni Janice. Para naman yung slot na yon. Wala na siya. I bet she's spending her time na 4 na sulok na mental facility. 5 taon na nakakalipas, baka nga nagpakamatay na yun eh. Napakamot sa leeg si Janice. I killed her mother. Hindi kaya siya nagsampa ng kaso sa akin? You killed who? Di makapaniwalang sabi ni Janice. I said I killed her mother. Siya lang talagang naisip kong gagawa nito sa akin. Baka nandito na siya. Baka bumalik siya para bawiin ang lahat ng dapat ay sa kanya. Karina, don't drag me and my husband into your own problems. Kung ako sa'yo, pupunta ako sa court para malaman ko kung sino nag-file ang case against you. Masyado kong takot sa babaeng yon. Di na siya babalik dahil unang-una wala naman siyang babalikan. Pangalawa, wala na siyang dahilan para mabuhay pa. Galit na pinatay ni Janice ang tawag. Bigla to nangamba para sa pamilya niya. Paano kung tama ang kutob ni Kamya? Don't think too much, son. Karina is spewing nonsense. Wala nang Agatha. Kung babalik siya para magiganti, noon pa sana niya yan ginawa. Hindi biro lamang ang 5 taong pananahimik niya kung gusto mong mapanatag ang loob mo. I will ask someone to look for her or to gather information about her. Ang dapat natin isipin ngayon kung bakit nagpatawag ang board ng urgent meeting. Ani Richie sabay kindat kay Janice. Nauna siyang bumaba ng sasakyan para pagbuksan ng pinto ang kanyang asawa. Let's go? Okay, fine. Let's face them. I hope everything is in place. Let's go. Ani Janice bago siya tuluyang bumaba ng sasakyan. Saglit siyang napahinto para pagmasdan ng buong gusali ng Palace Costa. Ang gusaling pinakaingatan nilang mag-asawa. Slap! Napahawak si Richie sa kanyang magkabilang pisngi nang bigla na lang siyang salubungin ng sampa na isang matandang lalaki. You are a disgrace to this family. How could you enter such dirtiest businesses? You and your father are the same. Mga inutil! Sigaw na matandang lalaki. Lolo, buhay pa po kayo? Di makapaniwalang sabi ni Richie. Kung may kinatatakutan man sa yun ay walang iba kundi si Rivero Costa, ang kanyang lolo. Tarantado, anong gusto mo? Mamatay na ako? Malamang buhay na buhay ako. Kundi dahil kay Gabe hindi ko malalaman ang mga kagaguhan mo. Di sana ko uwi dito kung di lang dahil sa'yo. Kitang-kitang galit sa mukha ni Rivero habang titig na titig kay Richie. Sino pong Gabe? Hindi na mahalaga. Ang importante kailangan mong bumaba sa lahat ng posisyon mo. Nanigarilyo si Rivero. Nataranta lang siya sa huling sinabi ng matanda. Bakit kailangan bumaba sa pwesto ng kanyang asawa? Kung magiging simpleng mamamayan na lamang si Richie, paano na silang mag-ina? Naisip ni Janice. Lolo, di naman siguro kailangan umabot pa sa ganito. Maayos si Richie ang mga gulong na pasok niya. Nag-aalala lang sabi ni Janice. Ngayon lang din niya nakitang lolo ng kanyang asawa. Unang tingin pa lang nakaramdam na siya agad ng takot dito. At sino ka naman? Ah, ikaw bang mamamatay taong napangasawa ng apo ko? Binugahan ni Rivera ng usok ng sigarilyo sa Janice. Bastos kang matanda ka. Bulong ni Janice. Lola, that's enough. Don't call us by those shits. Sino ba nagtanim sa utak mo ng mga bagay na yan? Isa pa, lolo, 5 taon na nakakalipas, buhat ng bitawan ko ang mga illegal kong negosyo. Nagbagong buhay na po ako, sambit ni Richie. Umiling si Rivero. Alam niyo ba ba't biglang nagpatawag na meeting ang board? Umiling ang mag-asawa. Kasalanan ninyong dalawa, ani Rivero. Bakit niyo pinagkatiwalang kumpanya sa taong hindi ninyo kilala? Alam kong dumaan sa matinding pagsubok ang ating kumpanya. 3 taon na nakakalipas pero hindi ko lubos sakalain na makikipag-deal kayo sa isang taong may napakalaking galit sa inyo. Pagpapatuloy ng matanda. Po? Ano po bang ibig ninyong sabihin, Papa? Hindi naman kaaway si Miss AD. Nakaharap na namin siya at napakagaling niyang negosyante kaya pumayag kami ipagbili sa kanya ang pinakamalaking share sa company. We did great, Lolo. Lalo naging successful ang company. Nagkaroon pa na maraming affiliates at branches nationwide eh. Tama po si Richie, Lolo. Kusa pong bumabasok ang limpak-limpak na salapi sa kumpanya dahil sa galing at talino ni Miss AD, pinayaman niya tayo. Segunda ni Janice.
Mga tonta! Kung totoong sinasabi ninyo, bakit tumawag sa akin si Gabe para ipaalam na aalis si Miss AD sa kumpanya natin at ipupull out lahat ng investment sa company? Nakita nyo ba ang headline ng balita kaninang umaga? Bumubulusok pababa ang value ng ating kumpanya. Nagkatingin na mag-asawa. Miss AD's only condition is to get you out of the picture or else hindi na siya babalik pa. I don't want to lose someone who is as capable as her. Kahit kadugo pa kita, apo, mas matimbang pa rin ang kumpanyang pinagpawisan at pinaghirapan ng mga ninuno natin. Tumingin sa malayo si Rivero. Mahal niya si Richie pero wala siyang magagawa. Biglang lumuhod sa harapan ni Rivero ang kanyang apo. Lolo, please, don't do this to me. Ito na lang ang bread and butter ko. Hindi na ako makakabalik pa sa illegal ko negosyo dahil may anak na akong pinoprotektahan. Kung kinakailangan makiusap ako kay Miss AD, gagawin ko. Kung yun lang natitirang paraan para manatili sa ating kumpanya. Nagsusumamong sambit ni Richie. Napailing si Janice sa ginawa ng kanyang asawa, ngunit di naglaon lumuhod na rin siya sa harap na matanda. Wala silang pake kung makikita sila ng kanilang mga empleyado. Mas importante sa kanila ngayon ang kanilang mga posisyon sa Costa Group of Companies, lalong-lalo na sa Palace Costa. Tumayo kayo dyan. Hindi ba kayo nahihiya? Pinagbubulungan kayo ng mga dumaraan. Kung may dapat kayong luhuran, hindi ako yon. Kina Miss AD at Gabe kayo dapat lumuhod ng ganyan. Humithit na sigarilyo ang matandang Costa. Parehong kiniyom na mag-asawang kamao. Halos manlisik ang mata ni Janice na makitang tumatawang isa sa mga empleyado. Ano nakakatawa? Rosebell, expect a call from the HR head before this day ends? Sa halip matakot ang empleyado, tinawanan lang niya ang pahayag na yun ni Janice, dahilan para sa bunutan siya nito. Kilalanin mo kung sinong kinakalaban mo, banta ni Janice. Alisin niyo yan. Burahin niyo yan dahil kung hindi, ipapatanggal ko rin kayo sa inyong mga trabaho. Nakita niyang may kumukuha ng video footage sa kanila. Richie, ano bang ginagawa mo? Tinignan ni Janice ang asawa subalit agad ding nalipat ang paningin sa babaeng dumating. Nakasuot na itim na salamin at mamahaling sombrero. Pulang-pulang damit na animoy kulay ng sariwang dugong dumanak sa isang sugatang sundalo sa digmaan. Kumunot ang noon niya na mapansin niyang tila pamilyar ang postura at itsura ng babae. Napalingon siya sa driver nito na biglang bumaba. Nandaki ang kanyang mata na mamukhaan niyang lalaki. Gavin? Bulalas ni Janice. Lalo siyang nasindak na alisin ng babaeng dumating ang salamin nito. Agatha, buhay pa kayong dalawa? Anong ginagawa nila dito? Si Agatha ang totoong Miss AD at si Gavin ang tinutukoy na Gabe ni Lolo. Di makapaniwala ang sabi ni Richie. Agatha's POV. Nagulat, nabigo, dismayado, naiirita. Kitang-kita sa mukha nila ang emosyong iyon habang ako'y nakataas baba habang dahan-dahan naglalagay na magandang ngiti sa aking napakagandang mukha. Hindi ka ba luluhod sa harapan ko, Janice? Iniwas ko ang tingin ko sa babaeng yun at saka sa asawa niya. Richie, kitang-kita ko kung paano akong nalitian ni Janice. Siya pa rin may lakas na loob na gawin to sa kabila ng kanilang sitwasyon ngayon. Diyos ka ba para luhuran? Hindi ka pa rin nagbabago. Bulong ko sabay tawa. How did you do it? Janice asked. Did what? I want to provoke her even more. Huwag na tayong maglokohan, Agatha. Sinadya mong lahat, diba? You hid yourself at the back of other people. Ganun ka ba kaduwag? Ako? Duwag? Ha? Alam mo ba ang salitang strategy, Janice? Kung nagpakilala ko bilang Miss AD sa inyo, sa tingin mo, papayag kayong tulungan ko kayo sa problema ninyo sa negosyong to? Hindi, diba? You can call me a coward all you want, but let me call you dimwit. I gave him my fiercest look. Agatha. Si Richie. I took a glance at my wristwatch. I'm getting late. If you want to talk to me, you can freely visit me in my office. Gavin, let's go. Humakbang na ako palayo sa kanila habang hawak-hawak ko ang kamay ng aking asawa. Natigil ako sa paglalakad nang biglang sumigaw si Janice. Mga agaw! Umiti ako na malapad at pagkatapos, umikot ako para harapin muli si Janice. Lumakad ako dahan-dahan, papalapit sa kanya. Sa bawat takbang ko palapit, ramdam na ramdam kong inis, takot at pagkailang sa kanya. Nilaro ko pang daliri ko sa pisngi ni Janice. Hinihintay kong alisin niya yon pero hindi niya nagawa. I smirked. Agatha, panalo ka na. Wala kang titira sa aming mag-asawa. Lubayan mo na si Janice. Mahina si Richie na sambit. I expected him to say that. Matapos ko siyang siraan sa lahat ng taong malapit sa kanya. Sa lahat na nagagatasan niya at sa loob ng organisasyong kinabibilangan niya, mukhang alam na niya kung saan siya dapat lumugar ngayon. Nilingon ko si Gavin na ngayon natatawa sa sitwasyon ng mag-asawa. Mula kay Janice, lumapit ako kay Richie.
Sino mag-aakalang dating matapang na tigre, aamo na higit pa sa isang pusa? Tumawa ako ng malakas na nakita kong panalaki ng mga mata niya. Hindi pa ako tapos. Pera, kapangyarihan at kasikatan pa lang nawawala sa inyo. Ano pang gusto mo, Agatha? Hindi pa ba sapat ililasan mo na kami ng lakas ng loob na humarap sa mga taong malapit sa aming mag-asawa? Ano pa ang gusto mo? Walang-wala na kami. His voice cracked. You still have something left, Richie? Biglang lumapit si Gavin sa amin na makita niya. Hinimas ko ang dibdib ng asawa ni Janice. Napapikit ang lalaki. I accidentally took a glance at his pants. Bago ko pa masabi ang nais kong sabihin, isang malakas na sampa na natanggap ni Richie kay Janice. Now this is getting more interesting and fun. Ano bang problema mo, Janice? Bakit mo ko sinampal? Dadagdagan mo ba ang problema meron tayo ngayon? Sigaw ni Richie. Anong problema ko? Pati ba naman kay Agatha nabubuhay ang harapan mo? Galit na sabi ni Janice. Sinasabi ko na nga ba? Tumawa ako ng ubod lakas. You cannot blame your husband, Janice. I have the hottest, prettiest, and sexiest wife in the world. Kahit sinong lalaki mabubuhay talaga kay Agatha. I even laughed so hard because of my husband. I stopped laughing when he winked at me. I couldn't believe that he was going to add some fuel to the fire. Good thing na sanggayon ni Gavin nung akmang sasamparin ni Janice ang asawa ko. You have no right to touch my face nor my body. Mula ulo hanggang paa, pag-aari niya ng asawa ko. Tinulak ni Gavin si Janice dahilan para makatabi nito si Richie sa sahig. Nagtamang mata namin ni Gavin. Lahat ng galit sa puso ko napalitan ng pag-ibig. This man could calm me more than any beautiful scenery, more than any relaxing music. Pumikit ako na mariin. I cleared my mind before I spoke again to Richie. Kukunin ko ang pinaka-importanting meron kayo. Kalayaan nyo. Muli akong yumuko at muling nasalita sa tapat ng tenga ni Richie. Nilakasan ko para marinig din ni Janice. At ang anak ninyo. Pagkasabi ko nun, mabilis akong tumayo at naglakad palapit kay Gavin. Biglang gumaan ang pakiramdam ko na makita ang reaksyon ng pagmumukha ng mag-asawa. It's my first time seeing them so scared and so worried. Ano ba talagang balak mong gawin sa anak nila, Agatha? Kunot noong tanong ni Gavin. Actually, one of my people is moving for me. Now. Bigla ako ipakulong mag-asawa. Nais ko malaman ng anak nila kung gaano kaitim ang budhi ng mga magulang niya. It's for her own sake too. Ang mga kagaya nila, sila yung mga taong malabo ng magbago. I heaved a deep sigh. What do you mean? I thought they're good citizens now. Am I wrong? Gavin has really no idea pero sa bagay, wala siyang ginawa sa loob ng 5 taon kundi supportan ako sa mga gusto ko. Ipamper ako, pasayahin at palagayahin sa kama, higit sa lahat. Magpayaman ng gusto. My source told me na silang leader ng organisasyong matagal nang hinahabol at hinahanap ng mga pulis. Silang nasa likod ng human trafficking at drugs distribution sa iba't ibang bansa. No wonder ganun lang pagkawindang ni Richie nung siraan ko siya sa mga kauri niya. His business is about to take the downfall because of incompetence and ignorance. Front lang ang mga tinayo nilang mga charities at foundation para sa mahihirap na tao when in fact, they're using them to do their dirty jobs. Sila din ang mas nakikinabang. Their daughter deserved to know the truth before it explodes in front of all the people. Nakarating na kami sa penthouse ng company at doon, naghihintay ang sorpresa ko for Gavin. Iniwan ko sa loob ng penthouse si Gavin at si Tito Gerald. Yes, my father-in-law is my biggest surprise to my husband. Alam ko gaano niya kamahal ang kanyang papa. He even paid fortune para lang ipahanap to. Pero nabigo ang mga tao niya. My husband is crying because of joy. I loved seeing him genuinely happy. I murmured, Ma'am Agatha, paano niyo po nahanap si Sir Gerald? O sisa ng sekretarya ko? Ninitian ko siya. It's a secret. Bumalik sa isip ko ang nangyari. Isang araw nagulat ako nang biglang lumitaw sa harapan ko si Tito Gerald. Akala ko minumulto niya ako sa pagsusungit ko na sunod-sunod na araw sa anak niya. He fought my securities to penetrate my place dahil ayaw siyang papasukin ng mga tauhan ko. Sobrang dungis niya at langaw sa sobrang alak. Ang lago ng buhok, bigote at balbas. Nangangamoy kanal na rin siya noon. Natakot pa nga ako pero nang marinig kong boses niya nakilala ko siya agad. Umiyak siya at hinahanap si Gavin. Sa gulat ko, tumawag ako agad ng tauhan para palinisan, bihisan at i-groom si Tito Gerald. Nang maayos na siya, saka siya umupo sa sofa at nagkwento sa akin lahat ng kanyang pinagdaanan. Papatay na raw sana siya ni na Emil nang biglang naawa sa kanya si Karina at pinatakas siya. Pinalabas itong patay na si Tito Gerald at ang iba pang bangkay. Matapos no, naging palaboy na si Tito at napadpad kung saan. Naglalakad kami ng sekretarya ko papunta sa executive room nang biglang lumitaw sa hallway si Rian.
ang anak ni na Janice at Richie. Humihingal lumapit sa akin ng bata. Na mapakalma ang sarili, saka siya nagtanong, "Are you Miss Agatha?" A 5-year-old kid asked me. "Bakit ka umiiyak?" Pinunasan kong luha ni Rian. Humahagulhol siya sa harapan ko. "Aampunin mo ba ako?" Hinuli ng pulis ang mama at dada ko. Nakita ko to sa sarili kong mga mata. Kung paano sila dinakip. Narinig ko din paano pinaksilan ng dada ko si mama. Napaiyak si Rian. "Pinagtaksilan ng dada mo, mama mo?" I asked out of confusion. May ibang babae ba si Richie sa likod ni Janice? Kasama ng dada ko ang pangalan ng mama ko sa lahat na maruming negosyo. Sabi ni mama nagsinungaling si dada at nagtaksil sa kanya. Pulang-pulang mukha niya, kausap si dada. Nagsisigawan sa isa't isa. Sinasaktan na isa't isa. Buong lakas ako umiyak pero hindi nila ako pinapansin. Kundi dumating ang pulis sa tamang oras, magagawa nilang magpatayan. Kwento ni Rian habang patuloy na bumubuhos ang luha sa pisngi. She's so fluent in speaking in the English language. Pero hindi ako nagtataka dahil mayaman sila. They can afford to pay for a tutor, maid, etc. Para kong sinaksak sa mga sinabing yon ni Rian. I could feel her pain. I could feel how broken she was. Kinain bigla ng guilt ang buong sistema ko. So inosente pala si Janice. Wala siyang kinalaman sa mga katarantaduhan ng asawa niya. Can you please help my mom? She's innocent. Hinawakan ni Rian ang kamay ko. Napatingin ako sa mata ng bata. Hindi ko masabi sa kanya na hindi lamang din naman yon ang kaso na hinaharap ng kanyang mga magulang. About lang sa dirty businesses ang ibinunyag ko sa bata sa pamamagitan ng isa sa mga tauhan ko. A lawyer can help her but I can't. I'm sorry. Rian? Niyakap ko si Rian na mahigpit. Lalo siyang umiyak ng malakas. Di ko alam kung paano ko siya pakakalmahin. Nakikita kong sarili ko sa kanya ng mga panahon na sobrang broken ko dahil sa kaabalahan ng ama ko. Habang pinapatahan ko si Rian, bigla na lamang dumating sina Karina at Christy. Kung di lang ako pinatatag ng panahon, baka nasindak na ako sa mga tingin nila. Pabalapit na lang sa kinaroroonan ang mag-ina nang dumating ang mga polis. Nilagyan sila ng mga posas. Walang hiya ka, Agatha. Iurong mo ang kasong sinampa mo sa amin. Tinuring kitang tunay na kapatid. Hinanap kita sa loob na 5 taon. Sigaw ni Christy. As if maniniwala ko sa mga sinasabi niya. Who are they, Miss Agatha? Lilingunin na sana ni Lian ang mag-ina pero napigilan ko siya. Don't look, they're monsters, I said as I asked Rian to keep quiet. I smiled when Karina and Christy cursed my name. Ngayong naipakulong ko na ang mga taong naging sanhi ng mga bangungot ko sa buhay, hahayaan ko na magiganti ang karma on my behalf. Hindi ko man sila mapatay, alam kong iba ang gagawa nun para sa akin. They all have bad attitude and I know someone inside the cell will be triggered and irritated by their behavior. Tumingala ako sa kisame. Sumagi sa isip ang mga taong mahal ko. Ang mga taong nawala sa buhay ko dahil sa kagagawa nila. Justice has been served. I can now live in peace and pure happiness with the people I loved most and with this little girl who earned my glory. She's innocent and she did not deserve to be hated. Bata lang siya at walang kamuwang-muwang sa mga kademonyahan na magulang niya. Gavin and I will fly to the US next month with our new adopted daughter. We're going to start a new life with no hatred, no grudges, no griefs, and no revenge in mind. Ngayon palang pinapatawad ko na si Richie, Janice, Karina at Christy. Kailangan nilang magbayad sa batas dahil sa mga kasalanan nila. Kapag nagpatawad tayo, hindi naman kailangan kalimutan at isantabi ang nakaraan. Kailangan lang matuto na pakawala ng bigat na ating nararamdaman. Di na kailangan muling kumonekta. At the end of the day, kailangan lang ng kapayapaan, pagmamahal at komportabling kapaligiran kasama ng mga taong pinaka-pinahalagahan natin. This is Agatha and this is just a piece of my story. Ang aking buhay magpapatuloy at alam kong dito palagi magiging bahaghari at paru-paro. Ngunit ako'y laging babalik sa aking mga paa pagkatapos ng isang pag-urong, isang kabagabagan, isang pagkasira o pagtagumpay ng isang kahirapan. Sana magkaroon ka rin ng lakas na loob ipagpatuloy ang pamumuhay sa hirap ng kahirapan. Sana'y makatagpo ka rin ng kapatawaran sa gitna ng gulo at dilim. Mamuhay tayo ng maayos. Ang orasan tumatakbo at ang ating buhay magtatapos anumang oras. Lagi natin piliin maging masaya. Sa harap tumuon sa mga negatibong aspeto ng buhay. Isalang-alang ang bawat katagang katamtamang pagpapala. Nakaganti si Agatha sa tunay na tagapagmana at di niya hayaang malunod ng nakaraan at makontrol mo rin ng galit at manatili nakikipag-ugnayan sa mga sumira sa kanya. Namuhay ng tahimik at may pagmamahal para sa isa't isa, sina Agatha at Gavin, at pinupuno nila ng kaligayahan ang bagong buhay nila.
ang pamilyang kanilang sinisimulang buuin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pa. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.